Basta ni. Next step doon. Don't fear na maging alone. Don't fear na wala kang muna for a while na friends. Good friends, I hope, na will come to you naturally. Yes. Na without even you forcing yourself na mag-put ka ning effort. I think you're ready to answer the question. Ayan. Yes. Alright. Ayan. Welcome sa aring. I don't miss high school. Ay, Ano pa, isa pa sa mga ay. Sige lang. Hindi lahat ng mga, ano yan, like, yung mga taong andyan sa'yo, mga kaharap mo, kasama mo, mga kahalubilo Tissue mo. man ako, tissue. Day, man! Kukuha ko tissue, boy. Mga kahalubilo mo is tunay. Yan. Yan. Like, parang, friend mo na talaga. One of the love language when it comes to friendship, pagiging trustworthy mo towards your friends. Importante na nabibuild talaga yung trust sa friendship. Kasi paano kayo magiging refuge ng friends nyo kung mismong trust nila hindi mo kayang mag-gain. Salute ako sa mga teacher na pag ginigreet mo, binabalik talaga nila. Like, hindi sila supla. Joke lang. Important talagang, syempre, academic stuff. Pero, syempre, need talaga ng time to reflect, to pause. There's beyond sa academics. Tama. Na may may mental health din. Kinabisi-busy ng tao. Di natin alam. May mga pinagdadaanan talaga. Like, Mga silent battle. Oo, silent battles na na na-encounter nila deep inside na tinitingnan mo sila like parang happy, pero kung talagang kikilalanin mo, grabe pala talaga tong tao na to. Hello everybody. Welcome sa Let's Talk Buddy. Nakaka-cringe yung name. Hindi kayo na magpangalan. Lahat naman sa inyo cringy. I think we're living in a time where ang daming takot ma-judge. Kaya minsan, anything that's genuine, emotional, or even a little difference, ang bilis matawag na cringe. Pero honestly, being sincere isn't something you should be embarrassed about. This is a podcast where we have honest conversation about life, experiences, and what high school actually taught us. Ano ba talaga yung tinuro sa amin ng high school? Hindi lang sa academic stuff, but life as a whole. Life has a funny way of changing. One day, halos araw-araw kayong magkasama. The next, everyone's busy. College, school, work, family, personal goals, and before you know it, yung dating araw-araw ninyong kwentuhan, nagiging kumusta na lang once in a while. This isn't a goodbye. Hindi rin to farewell. Think of it as one honest conversation between friends before life gets a little busier. Maybe this podcast isn't just for us. Maybe it's a reminder for you too. Call your friends, spend time with them, and ask questions you've never asked before. Talk about life, dreams, fate, failure, the future. Because one day you might realize the conversation you thought would always be there became memories. So this time, let's talk, buddy. Ang first question natin ay, how long have you known each other? Yung lore natin. No, nakilala ko kayong dalawa back in elementary, pero mas nauna kong nakilala si Daniel kasi sa MTOP nakalaban ko siya noon sa MTOP grade 1 noon, and it all started in the room. Kami lang talaga nung dalawa noon sa classroom kasi yung iba nagfa-flag ceremony yata. Hindi ko lang sure, basta lumabas yung iba, pero Limot ko na. si Daniel, nakasama ko siya noon. Wala lang, bigla lang kaming nag-usap. Hindi ko alam kung paano, pero every MTOP noon, nung elementary, lagi ko siyang hinahanap kasi sabi ko, parang ko na siya, tropa ko na siya sa contest na yon. And it's nice Best having friend. to know someone during that contest, lalo na hindi ako noon gaano pa ka-extroverted nung bata. Ganun. Pero si Franz, nakilala ko rin siya nung elementary din. Nakilala kita nun sa elementary nung nagba-volleyball kayo. Volleyball. Volleyball. Varsity. Volleyball. Volleyball ako. Volleyball. Mas naging ko sila nung ba? Grade 10. Grade 10. Grade 10 kasi pagkakalala ko, yung grade 9 talaga medyo
ano pa, divided pa talaga kasi divided tayo nun sa dalawang grupo. Yung tinatawag na Crispy Boys. Crispy Gang. Crispy Gang. Oo. Lunch break. Lunch break. Crispy- Dun palagi. Crispy King talaga yung palagi nilang kinakain. Tapos, yung isa naman, hindi, wala naman kami nun name. Basta, magkakasama lang talaga. Tapos, ayun, grade 10 talaga tayo ng pinaka-na-unite kasi, yun na, naging STE boys na talaga, as in lahat. And, ayun, nag-start na rin yung, yung bonding. Kumusta ang buhay-buhay? Anong ginagawa niyo these days? Anong mga pinagkakabisihan sa buhay? Sa ngayon po, siyempre busy tayo ngayon sa ating mga buhay kasi college na tayo, di ba? Personal Mga stuff. personal stuffs. Kanya-kanya. Pero, ngayon, ang aking pinagkakabisihan lang is, wala, kulong lang ako sa kwarto. ML. Hindi naman. Nagagrind lang naman ako pag may kasama. Tapos, ano yun, manood ng movie. Tapos, syempre, may kachat na ako ngayon. Yun lang. Tapos, keep safe! Riley. Ako naman, Kumusta? after graduation, madami akong pinagkakabisihan. Personal na mga side quests, Ang sarap. ministry, syempre. Other responsibilities. Pero madalas ko ngayon na paglalaanan ng oras, mga gawain talaga sa bahay. Maraming gawain and ayun, syempre mas kailangan talagang alamin kung ano yung priorities. Pero ayun, ma-manage ko naman yung time ko ng efficiently. Pero ayun, sa bahay talaga ako madalas na namamalagi. And sa ministry, ML. ML, hindi, marami. Okay. Palakpakan. Ako, ang dami. Nagkaroon kasi ako ng restart season and kakanyari pa lang mga nakaraang month. Talagang nag-collapse talaga yung routine ko. Ang dami kong routine. Collapse talaga. May mga unexpected na season and happenings. And yun, pakabalik ko ngayon, syempre, ito yung mga important na stuff sa life ko, which number one nga, pinagkakabalan ko is yung commitment ko sa church. Commitment ko sa spiritual life ko. And pangalawa naman, syempre yung sa content creation nga. Wala lang, siguro, nag-push sa akin na mag-start nun is that I want to help people holistically. I'm still learning, pero madami pa akong matutunan. Pero yun nga, gusto kong maturo yung mga natutunan ko along the way. Mental, emotional, spiritual, physical, and politics. Yun. Yung sa bahay since solo ko dito, nag-asikaso. Adjective na lang sa favorite teacher. Yun. Confidential. Ang aking favorite teacher, syempre di ko sasabihin name kasi confidentiality. Syempre, since love ko math, syempre math teacher din yung favorite ko. From grade 10. Wow. Grade 10 math in junior high. Isa siyang magiting. At bayani. Actually, dapat engineer siya. Kaso, di niya tinuloy. Kaya nag-eduk na lang siya. Naging math teacher na mapi teacher. Naging math teacher na mapi teacher siya. Nagtuturo yun ng mapi sa grade 7. Kaya, Ngayon? dati. Dati. Okay. Grabe, jack of all trades. Jack of all trades. Just prodigy. Siya, kumbaga, kalaban ni Einstein. Kalaban ni Enrile. Kapanahon na ng mga dinosaur. Yan. Ayan. Yun lang. Pinaka-favorite teacher ka talaga, guys. Guys? Guys? Buddy? Buddy? Pinaka-favorite teacher ko talaga is yung teacher ko
advisor namin nung SD. grade 8 tsaka grade 9. ST advisor. And research Advisor grade teacher namin nung Mm. grade 10. And nagiging panel namin siya nung grade 11 and grade 12 sa mga research defense namin since STEM ako and related pa yung STE tsaka STEM kaya hindi siya nawawala sa hindi talaga siya mahirap siyang tanggalin guys sa high school journey ko kasi relevant talaga siya masyado. And one of the reasons na naging favorite ko siya maraming rason talaga pero pinaka reason ko talaga is parang ang lakas ng confidence niya sa akin, parang something like that. Parang may nakikita siya something sa akin. Potential. Parang ganon. Potential. Parang ganon ba? Yeah, nakikitaan. Potential. Potential. Kasi ako talaga guys, kung tutusin, hindi talaga ako confident sa sa dito. Ah. To be honest lang, hindi talaga ako confident. Pero ewan ko pag siya nang nagsasalita kung paano ako magdi-deliver ng isang bagay, parang Lumiliwanag na. nakikita ko ng liwanag ba sa dulo ba ng kuweba ba. Ayun. So, parang ang galing niya mang-hype. Ang galing niya mang-hype. And talaga, effective talaga. Nag-work talaga siya. And hindi lang siya parang yung teacher, di ba? Parang nagiging nanay ko na yun siya. Literal na parang nagiging nanay. Kamukha ko ba naman yung anak? Basta yun. Yun talaga. Kaya siya yung naging Pinaglihit favorite sa'yo. teacher ko. Kahit marami kaming teacher na nakaka-close sa public. Halos majority ng teachers yata nakaka-banding namin. Pero siya talaga guys pinaka-favorite. Yan lang. Oh, yeah. Sa akin, ang dami kong favorite teachers. Lalo na yung mga teachers na pag ginigreet mo, at ang binabalik talaga, or nagano pa, good morning! Kinikilig. Salute ako sa mga teacher na na pag ginigreet mo, binabalik talaga nila. Like, hindi sila supla. Joke lang. I mean, syempre, let's understand them na talagang stressed. Pero alam mo yun, may part talaga sila sa heart ko. Ang mga nagigit, pag ginigit mo, ginigit ka din, boy. Pero yan, siguro, ang pinaka-favorite kong teacher, ang dami. Pinaka nga eh. Pero siguro, ang pinaka-favorite kong teacher is the emotional one. Yung per-dev namin, personal development namin nung high school. Senior high. Senior high. Grade Grade 12. 12. Per-dev, grade 12. Per-dev. Senior high. Per-dev. Like, bro. Isa siya sa reason, kasi president ako nun sa isang club, which yung ADAG, Arts and Designers Guild. And siya yung naging reason kung bakit. Yung project, like, pinursu ko talaga. Tapos, yun, kumbaga, isa siya sa reason kasi alam mo yun, kumbaga, saka dinami-dami sa kinabisi-bisi ng tao, di natin alam, may mga pinagdadaanan talaga. Like, Mga silent battles. Oo, silent battles na na-encounter nila deep inside, na tinitingnan mo sila like parang happy, pero kung talagang kikilalanin mo, grabe pala talaga tong tao na to. Tapos ikaw na lang yung pag nag-start na sila magkwento, like parang ang bigat boy. Pero yun talaga. Pinaka-favorite kong part sa school, mag-philosophize and kumbaga, mag-check, di ba, nung individual. I mean, mag-check ng mga students kung ano nangyayari na sa kanilang buhay. Talagang pag per-dev na, naging kampante ako noon, magmamatter masyado yung confidentiality. Kasi, may mga secrets talaga na unfold dahil dun eh. Pero, yun nga, and trust. And yung vulnerability that time, grabe. Pero, yun, siya talaga pinaka-favorite ko kasi, I'm a person na I'm too emotional. Advocacy ko din, healthy individual and healthy relationships. Yun yung pinaka favorite ko. The emotional teachers. Yung mga teachers na very gentle sa mga students nila. Na hihintayin mo na lang talaga hihintayin mo na lang na maging subject niya para parang na-refresh yung heart mo. Parang, alam mo yun, yung after tiring weeks,
mapapadon ka sa situation na yun na, ay, si ma'am, ay, yung Salamat. subject niya, Salamat. ay, important talagang syempre academic stuff. Mm-mm. Pero, syempre, need talaga ng time to reflect, to pause, na magkaroon talaga ng na there is beyond that. There is beyond sa academics Tama. na may din, may mental health, din, may personal din. May mga pinagdadaanan din talaga. And yun lang sa akin. Kaya may dadagdag kayo. Lana. Lana. Our next question is our crazy moment. Like, mga biggest kalokohan. Ang dami. Meron agad akong answer. Crazy moment. That's crazy. Ika naman na. Ang dami. Pero, I'll choose this one. Nung na-late ako, kasi, bago ata yung kasi one of the problems na na-encounter din ng school is that madaming student talagang laging late. And isa kami doon. Eto, early bird to eh. Early bird. Yung high school, ito talaga palaging late, pambihira. As in, walang takot. Palagi ako talagang late. No? Minsan, recess na ako napasok. Pero, that's not the right thing to do. In-adjust ko yung lifestyle ko in a wrong way. Na, wala naman I think wala naman masama sa priority ko yung sleep ko. Ang masama lang dun sa part na, ang sinacrifice ko yung Akads. di man sa ACADS, yung sa time lang talaga ng time lang ng pagpasok ko nun. Pag napasok ako nun, pero di ko naman ginagawa to most of the time, mga 3 beses lang ata 2. Ganto. Ang nangyari, ang naging action ng school, ang mga late, ililista yung pangalan dun sa guardhouse. Tapos, di naman masyado na bantay ng guard kasi madami talaga yung students. Hindi ko sinusulat yung name ko doon. Ang sinusulat ko, made up names. Like, yung name na di nag-i-exist. Pero yun nga. Malay mo nag-exist din. Grabe man, once in a, Malay mo! Na-try ko rin yan one time. Ay, actually, hindi lang wala yung message kaya na-try. Pero isa lang sa naalala kong moment ay sinulat ko yung name nung kaklase ko na nakapasok na sa school. ay, mas malala. Don't, nag-i-exist yung name. Das kaklase niya pa. Tapos sinabi ko yun sa kanya. Sabi ko, boy, nilagay ko yung name mo sa guardhouse. Ano sabi? Galit na galit. Ay, lang po, we admit na mali po yung ginawa namin and we can do better. And bago na po kami, we are a new creation. Yeah. The old has come, the Hindi new has namin yung come. guys tinotolerate. Yes, Ganun. we don't tolerate it. Kasi, pero nilolook back lang namin kung for the gaano sake- talaga kami. For the sake of this for the sake of conversation. Pero, ayun nga, nilolook back lang talaga namin yung mga moments na, alam mo yun, we went off the rules, kumbaga. Hindi kami sumusunod. And maraming times na namin yung nagawa. Yun, parang ganun nga. Isa rin yan sa mga craziest moments. Pero, hindi yun yung pinaka-craziest kasi alam ko marami pa talaga kami mga ginawang kabalastugan. Hindi talaga. Na hindi na natin siyempre ulitin. Crazy moment nung grade 10. Nagpasama ako nun kay Franz. Parang alam ko na yun Sige. Bago po mangyari ang disaster, quick disclaimer. Disclaimer lang, guys, Kasing tabi po sa mga lahat. Disclaimer. Grabe lang talaga tong moment na to. Kasi noon, like, nagising ako noon late, malilate na ako noon. Kaya, mabilis lang yung pagligo ko, di na ako nakatay. Tapos, nung pagpasok ko ng school, buti natis ko pang hanggang recess. Tapos nung recess nagpasama ako kay Franz. Bantayan niya ako sa Sierra kasi natatay na ako. Tumaya ako nun sa grade 7 Malala. STE. Tapos
nung time na yon, wala doon pambomba. Tapos, ano yun, like parang, kumbaga, di naka-flash or like di bumababa yung yung substance. Tapos, ayun, ang ginawa ko, di ba, nakita ko na may dustpan dun sa loob. Ano yan, kinuha ko yung Bro! tapos may parang butas dun sa sa inodoro yun sa taas. Dun ko linagay. Yun lang. Aba, Yun lang. Salamat po. Naalala ko kayo to. Nagbalik ka mo kayo sa classroom. Ulo-ulo. Tapos ito sa kuya. Pabira. sabi kasi ni Daniel, boy, huwag mo sabihin, boy. sa atin lang, confidentiality. Dog show ko na sa diri ko. Okay lang. Ay, Grabe Meron talaga. pa nga, ikaw may crazy moment ka pa. May istorya ako, Yung may guys. video. Yung isa sa mga crazy moments talaga namin. Isa pa sa mga crazy moments namin. Grade parang 10. alam ko na Grade yun, ah. 10. Kasi guys, sa school namin, merong banyo doon. Sabi na. Ako pa daw. Merong banyo doon. Tatlong banyo doon. Pero isang lang siya. Nasa isang parang cubicle. Tatlong banyo yun. And yung banyo na yun, parang ginagamit siya. Pero iniiwasan talaga siya. Kasi grabe ang baho. Ang baho niya. And pag pumunta ka doon sa loob, kahit doon mismo sa lababo, kumakalat talaga doon yung basura, yung mga May mga girly stuff. girly stuff. Tapos basta ang laswa. Ang dugyot talaga, promise. And ngayon, magkakasama kami. Marami kami nung that time. And pumasok kami sa banyo kasi umihi yung iba sa amin. And kami ni Franz, magkasama kami sa isang banyo noon. Umiihi. Kasi okay lang naman sa amin yun. Gawain talaga namin yun eh. Tapos, parang napagtripa namin yung banyo, yung inodoro. Kasi yung inodoro, alam mo yung stock na inodoro na ang dami niyang mga tira-tira na mga ihi, mga waste. Tapos, napapalibutan siya ng basura. Tapos sabi namin nun, parang hinahamon namin siya na iduktok niya yung kamay niya. Tapos parang hahaluin yung loob nun. As in, ang kadiri talaga. Alam mo yung tubig na may bumubula-bula na sa dami ng ihi. Tapos ang kulay niya, as in very strong na yellow. May video kami noon nung grade 10. Basta, ako nun yung nagbe-video. Tapos, nagbe-video kami nun. Biglang ginanto yung kamay kasi ang usapan namin nun, ang gagawin lang namin, Yo. ang parang mangyayari dun sa video, parang nagba-vlog, kunwari. Tapos, itututok dun sa bowl. Parang nagba-vlog ko na, itututok sa bowl. Yan. Ayan. Ano sasabihin nito sa bagong bowl? Bata. See? Flex natin. Flex natin. Bro! Ayan. Tapos, ang nangyari niyan after, di nagtakbuhan kami kasi natatakot kami nung that time na baka yung kamay niya ipunas niya sa isa sa mga kasama namin. Tapos, si Chud, sa sobrang taranta niya ng pagtakbo, makaalis doon sa room na yun, yung pababa doon sa part na yun, madulas doon kasi kakaulit pa na Double kill. And ayan, natumba. Nadapa yung si pare. Natumba siya. Ay, nako. And Crazy. guys, hindi pa yun doon Meron natatapos. pa? Nung pagkatapos nun, inulit niya pa talaga. Dinuknuk niya pa yung kamay niya doon. Nagdoble ka kay ito, oh. Ayo. Iyo, dinoble mo ito. Ay, nako. Tama na, Grabe talaga. tama na baka kung saan ba tayo mapunta.
Igwa pa. Ay, tama na. Ito naman yung next question. Pinaka-favorite na event sa school? Pageant. Pageant. Yeah. Champion. Champion. Champion Siya sa po. school-based and ano na siya, nag-advance na siya sa Division. Division. Naging Na represent buong Pilar. pila. Buong Sorsogon, province of Sorsogon. Buong Sorsogon. Represent ang Pilar. Yeah. Division. Division. And yun, yung MMP and CHS nung nakarang September. Kasi guys, naging memorable talaga yun sa akin kasi hindi ko naman ina-expect na magjo-join ako sa ganong event kasi ever since talaga nakikita ko ang pageant as something na very cringe. Ang cringe. Para lang sa akin, ang cringe. Kahit nga itong dalawa, nauna kasi sila sa akin mag-pageant. Mas naging nila yung pageant. Parang Kung Daniel, mas naging forte. consistent lang kay Daniel. Itong dalawa, pageantero talaga itong dalawa. Pero, nung mismong nasa na ako, maganda naman pala talaga. Magandang nasa stage. Nagrarampa. Daming fans. Bukod doon na nabuboost talaga yung confidence. Yan. Kasi, iyan rin, isa rin sa mga reason kung bakit hindi ako nag-join sa mga ganyan. Insecurity talaga. hindi gaano ka confident kasi ayun may mga something talaga sa akin na hindi ko naman gaano ka-confident na expose sa mundo. Pero yon, natulungan talaga ng pageant na alam mo yun, embrace Yan. yung kung anong meron ako. Syempre hindi lang sa pageant, tinuro rin yun ni Lord. And yun, maganda talaga yung pageant, guys. Sali na kayo. Sabi na kayo. Kaya, Nung junior high, nung grade 9, ayun man. which is nung nag-try out kami ng sa pageant. Kasi kung sino man nanalo doon, yun yung magre-represent ng buong grade 9 sa school-based pageant. So, ang bihira. Ang daming nun, yun yung pinakamadaming nag-try out. Yeah. Sa grade 9. Nung grade 9 9 talaga kami. Point na lang. Tapos pala, ang selection pala nung sa room natin, 'di ba given talaga kayong dalawa na nasasali doon? Kayo ni Yeshua kasi Kamu Yeshua talaga may dapat ni experience. Yeshua. Oo. Tapos si Madam nagpo-pull out siya ng mga students na pwedeng ipasali doon. Tapos Damay ako. si Chud nakasabay niyo. Oh, nakasabay namin si Jude. Si Chud, Ay, hindi. Ayaw. si Pinipilit na ni ma'am. Si Chud, Ayaw. sinama ko sa akin, sabi ko tago tayo. Kaya para hindi kami Tayong tatlo lang naman. Oo, tayong tatlo. Nagtago kami noon kasi ayun nga, natatakot kami. Actually, ano yan? Sumali lang kami nun sa pag-try kasi kala namin di kami makakapasok. Tapos ang kala namin, isa lang yung makakuha. Tapos nun, yung first selection kasi nun is yung pag-rampa, tapos yung pag-posing, ganyan. Tapos nung nagpaturo pa ako nun sa, kaklase kong marunong mag-model kasi datihan na talaga siya. Hindi talaga namin, like, ine-expect na makakapasok kami nun sa top 5 kasi ang daming magaling eh. Sa top 5 na, ano yan? May, siya, like parang bubunot ka ng isang word, tapos i-explain mo yung definition niya. One word Word association question. Yan. One word association. Ang nabunot ko nga doon, yun? Basta, yung kung ano nabunot ko doon sa, Hindi mo alam. sa, nung sa tryouts, yun din yung nabunot ko nung sa pageant mismo. Yung first pageant natin. Oo, yung first pageant namin. Yung sa MMP and CHS. Nung 2023. 2. Grade 9? Grade 9. Basta yun. Basta Basta way yun, back. basta yun, grade 9. Grade Grade 9. Hiya pa ako noon kasi putik. Napapaputik ako. Yan? Yan talaga yung pinaka first time ko like ma-expose ako sa maraming tao. Like super dami. Like ang nanonood sa'yo. Buong kumbaga, yung mga bumili lang ng tickets. Pero yung Bonifacio Park talaga na. Ay, puno. Punong-puno talaga. Tapos, ang mga sikat doon, like maraming nagsusupport is mga senior high. Tapos, syempre, di ko na-expect na, syempre, magsusupport din sa amin yung aming mga kaklase, tapos mga family. May mga banner pa. May mga banner pa, nagulat kami. Tapos yun,
kumbaga, mas, dahil doon, na feel ko na, kumbaga, mas gagalingan ko para sa kanila. Kasi syempre, sayang naman kasi yung yung support nila, Yeah. tapos yung tiwala sa akin Kung mabubase, joke lang. kung hindi ko gagalingan, kung hindi ko gagawin ang aking best. Journalism nung senior high. Kasi dahil doon mas lalo akong naging isang magaling na journalist. Yes! Kumbaga, isang basa ko pa lang sa topic na to, alam ko na agad ka nung magandang angle. Angle. Nung grade 11, sadly, di ako nakapasok nun sa tryout kasi mga kalaban ko nun sa tryouts, mga NSP, SPC, ganyan. Yan, kaya nalungkot ako. Pero, okay lang Nalungkot. kasi nung grade 11 na tryouts, doon ko nakilala ang aking kachat ngayon. Grade 11 na tryouts. Siya yung nagpa-facilitate, tapos RB din siya, Filipino, which is the same category ko. And then, nung grade 12 naman, thankfully, nakapasok na ako sa tryouts. Kasi ang hirap nun, like parang dalawang article ata yun na pinagawa ng news. Tapos, ang pinabalita pa kami nun sa 5 teachers. Like mga languages ang ang major. Kaya, alam talaga nila kung tamang grammar mo, kung tamang news mo, ganyan. Tapos thankfully nakapasok ako pang top 3. Pangatlo lang. At the end, ako ay naging isang reporter number 2 na ang specialization ko po is mga lindol, ganyan, bagyo, Blatter. hindi ako blatter. Ang blatter namin is number 1. Okay. Mga lindol, ganyan, Feebox, tapos Pag-asa. Yan yung aking specialization sa paggawa ng news. Kasi po, di ba, kasi, kaming team na nung grade 12, like yung team namin ng grade 12 ako, sa journalism, like RB, we've undergone a training from a radio broadcaster coach talaga since matagal na. Since birth. Like, nakailan na siyang RSPC, ganyan. So, Like- hinahandalan. Yes. yung mga hinahandilan niya. Sa akin, yun lang, journalism, lahat favorite ko, basta extracurricular activities. Journalism, sports, basketball, volleyball, 3x3. Sa journalism, nag-start ako nun, yun nga, technical ako, na napunta sa news reporter na anchor na. Basta lahat ng events sa school sinasalihan ko. Yun, kahit saan. Kahit kailan. Basta yung mga out of nowhere na biglang nagpapa-competition. A1 Youth. Hindi man yun. Sorry. Pinaka-favorite ko siguro sa lahat na extracurricular activities, journalism. Yan. Kasi yun, napamahal na talaga ako sa journalism. Radio broadcast. Mga journalist. Isa, dalawa. Our next, siguro, third to the last question. Biggest achievement. I-include ko na din yung yung sa pageant nga, yung nag-tough, nag-third runner-up nung sa division nung 20. In-appoint lang ako nun actually. 2024, In-appoint, oo. Yan, in-appoint in-appoint ako. Tapos yun nanalo. Ay, nakasabay sa, third runner-up sa buong Sorsogon. Joke. Mamaw. Chamba. Isa pa sa pinaka-favorite ko is yung journalism talaga. Kasi yung last year ba yun, yung nag-RSPC, nag-uwi kami ng medal. Yung specialty ko, which yun nga na infomercial, and nag-first kami. Siyempre, sa tulong na din niya. Kasi, doon sa atin, yung tinuro niya sa akin na maganda na may statistics. And start doon, madami na din ako in-improve since ako din yung nagli-lead doon sa amin sa infomercial. Kasi, favorite ko kasi, storytelling. Yes. Kaya arts and design. Yun biggest ko, RSPC sa journalism. Nung grade 12 ako, bago mag-graduate. Same kami ni Franz, nakatungtong ng division na pageant. Pero, ayun, sadly, hindi ako nakapasok sa top 5 kasi grabe, ang gagaling ng mga talaga, ang mga
kalaban kasi sabi nung nung pageant director, parang ito daw yung recent lang na pageant, yun yung pinaghandaan talaga ng Talaga. municipality. As in, Talaga. grabe, Ang na-overwhelm ganda ako pa ng noon. ng sa pag-asikaso nung sa Oo, grabe talaga. Na-overwhelm ako sa sabi ko, grabe, ganito pala talaga dito. As in, ang ganda sa mga attires nila per exposure. Prepared na prepared. Grabe, ang gagaling talaga. Tapos may mga face card talaga sila, guys. Medyo na-off. Medyo talaga. Pero grabe, na-challenge talaga ako dun masyado. And yon. Pero thankful ako kasi siguro unanimous yata yan eh. Pagkakaalam ko, higing unanimous na Mr. Congeniality or Mr. Friendship ako doon nung pinamana niya sa akin, guys, kasi pareho kami nung nakakuha ng award na yon. Yes. Naging friendly masyado. Naging lang yon, reflection lang yun, na maganda yung naging treatment ko sa kanila, na-appreciate nila yung pagiging friendly ko sa kanila. Isa din sa mga accomplishment, sila kasi, guys, journalists, ako naman, researcher talaga. Naging din sa STEM kasi isa sa mga pinaka-paborito kong event sa STEM, which is naman yung DSTF, Division of Science and Technology Fair. Ever since nung grade 10, nagko-compete na kami noon. Kasama ko pa noon si Franz sa competition na yon. Saan ba yun? Kasiguran. Sa Techvoc. Tapos ang study yung sa Sa book. filter. Sa book. Tapos yun. Tanda mo pa yung title? Improve me kayo ito As an alternative floating barrier. as an alternative floating barrier. Pero Aircraft. in-improve namin yon nung senior high na. Naging na siyang aqua field room. Ayun. Very improvement talaga. And may mga added na. Pero sadly, nung prototype pa lang siya nung grade 10, hindi namin siya na kumbaga na Device. ipapanalo. Pero nung grade 11, grabe na talaga yung improvement niya. Nagdinala na ulit namin sa division. Although individual nilang present, nakakuha pa rin kami ng third runner-up overall sa buong municipality. And next naman nung DSTF ulit, grade 12 na, last year na namin noon. Nag-join ulit kami ni Limuel. Ang category naman namin, mathematical and computational na research. And ang gaganda ng mga research ng ng ibang mga kalaban namin. As in, grabing improvement to talaga. For instance, maraming AI kadalasan na yung nagiging mga nila project. As in, grabe. Pero Teka. na-manage pa rin namin na makuha yung third or fourth. Basta yun, third runner-up yata kami, guys, noon. And yun, grabe. Thankful pa rin ako nga. Ayun, nag-start kami sa wala nung pinakauna namin DSTF. Very fresh na researchers. And ayun, nag-mature, naka-develop, and maraming natutunan. Nadala na namin pag-division. And yun, nakakuha na kami ng title. Ayun. Siyempre, yung mga biggest achievement ko is nung senior high. Siyempre. Kasi yun yung first time ko sumali sa mga Olympiads, ganyan, nung sa math. Yan, first time ko sumali. Yung pinakauna kong join is nung grade 11, yung sa BBB, Big Baby, Guangdong, Hong Kong, Macau, Mathematical Olympiad. Actually, yung mga tanong doon, pang board na sa engineering. Nakita ko, oo. Tama. Tapos ang hirap nun kasi self-study ka lang. Oh, self-study lang. Like bibigyan ka lang ng materials, ganyan. Tapos aralin mo na sarili mo. Self-prodigy ka man? Hindi man. Luckily, naka-bronze ako noon. Uy. Naka-bronze. Ilan kayo participants? Buong Buong Asia? International nga. buong mundo. Oh, Asia. kung sino sumali. Oo. Grabe. Tapos, nung naman, sunod naman is nung grade 12, sumali ulit ako sa Olympiad, pero di na ako na nakasali sa BBB ulit. Ang sinalihan ko naman is yung Philippine International Math Olympiad. Yung hit round. Luckily ulit. Tapos,
ano yan, nag-improve yung award ko. From bronze to gold na. Ayan, naging gold na yung award ko dun. May bitaw. Kasi, nung nag-exam ako nun, nung nag-take ako nun ng Olympiad, is nasa Manila ako nun. Same sked, umaga yung pag-take ko ng Olympiad, tapos hapon, exam ko sa PUP, entrance exam, college. Kaya buti, nakapanalo ako ng gold. Yun lang. Salamat po. Very good. And our next, siguro, ito na, third to the last. Anong pinaka natutunan mo sa friendships, sa love, o sa sarili mo? Sige. Ako pipiliin ko sa friendship. Always. Ako na mainat lagod. Sige. When Sige, they actually needed me the most. Ako muna lago. Okay, fight. Sige na, ikaw. Sa akin po, di ko na siya general. Like, friendship ang pipiliin ko kasi, naranasan ko kasi ito kaya syempre, i-share ko. Gusto ko rin like parang, maintindihan nyo yung na-feel ko at yung side ko. Sorry, drama. Okay lang. Kasi to, like, hindi lahat ng mga, like, yung mga taong, andyan sa'yo, mga kaharap mo, mga, mga kasama mo, mga kahalubilo Tissue, mo. mga ano ko, tissue. Day man! Kukuha ko tissue, boy. Mga kahalubilo mo is tunay. Yan. Yan. Like, parang, friend mo na talaga. Forget katabi mo ngayon. Nagpo-podcast to, ne? Garo man. Over. Actually, nung kasi, share ko lang yun. Para magets nyo, Situation. Scenario by scenario na lang. nagbibigay ako ng situation na naranasan ko. Ngayon nag-sleepover kami dun sa sa bar ng ng kaklase ko. Siyempre may bar, resto bar, tapos may namin parang mga rooms. Pwede ka dun mag-check-in ganyan. Tapos marami kami nun, mga lampas 10. Kasi yun yung circle namin nun. Tapos nun, nagulat ako kasi medyo konti kami, may parang mga bawas-bawas. Tapos doon ko nalaman, sinabi sa akin ng mga tunay ko talagang mga friends is that nung mga sinabi ko during that sleepover, like super secret talaga, like parang sa kanila ko dang pinagkatiwala is kinalat niya sa mga mga sa ibang friend niya kasi yung jowa niya is iba din ng group. Ang grupo nun is mga matatalino talaga. Doon ako nagulat. Tapos yung nagkalat sa buong school. Ay buong senior high. Yun lang. Tapos sabi ng mga friends ko, like parang i-confront ko daw. Sabi ko, wag na. Hayaan mo na lang. Sabi ko, karma na lang sa kanya. Tapos yun, hinayaan ko na lang. Tapos wala. Pinutol ko na connection namin, ganyan. Tig-cut off mo na Kinat off ko na talaga. Okay ka na ngayon? Okay ka na ngayon, boy? Wala lang yun sa akin, boy. Okay na. Kasi, sad reality talaga. Yes. Na, Yun yung fact. fact talaga yan, guys. What the Na- Pero yan nga, hindi talaga, kumbaga, may mga tao talaga na hindi naman natin masasabing, kumbaga, hindi ganun ka-knowledge, pero hindi sila gano'ng capable na i-keep yung mga, alam mo yun, mga fragments sa sarili natin na talagang kinikip lang talaga natin. And yun, connected din siya sa ko rin sa friendship, kumbaga perspective ko din sa friendship na one of the love language talaga when it comes to friendship, pagiging trustworthy mo towards your friends. Importante na nabibuild talaga yung trust sa friendship. Kasi paano kayo magiging refuge ng friends nyo kung mismong trust nila hindi mo kayang maging. Kaya yun. Kaya Na ma-maintain. kailangan talaga ma-maintain and i-develop yung trust ng kada isa talaga. Diyan natin napapakita kung gaano tayo nagki-care, kung gaano natin kamahal yung mga friends natin. Ganyan.
And speaking of friendships, yung hindi talaga para sa yung friendships, they always come and go. Na kahit di mo na i-force yung sarili mo. Along the way, syempre, talagang may mga unhealthy na may encounter kayo na siguro na makaka-expose din sa kanila. And ma-realize mo na talagang hindi sila fit para sa'yo. And minsan naman, they can do better na once na ma-inform sila, kasi di naman malalaman nila kung di mo i-confront sila or kakausapin ko. I think it's more important na kailangan natin maglagay ng boundaries and true friendships kahit hindi mo napilitin, na kahit hindi mo na i-force sarili mo, nandyan lang talaga. And friendship na intentional, alam mo yun, na wala namang perfect na friendships. There were magkakaroon talaga ng situation na ma-offend kayo parehas and magkakasakitan kayo parehas. Pero may time, I think may time naman na magkakaroon ng like makakapag-reflect, ma-reconcile, makapag-ayos. And I think that's the beautiful thing about true friendship. Anong pinaka natutunan mo sa friendship, sa love, or sa sarili mo? And overall, pinaka natutunan ko talaga, ma-determine mo ang isang friend talaga pag along the way, kahit gaano ka-rough yung path na natak nyo, both sides, they'll stay talaga. Diyan yung talaga matututunan na kumbaga, yun talaga yung pinaka-genuine na love na marireceive mo from a friend na talagang nag-stay. Kasi gaano ako confident na sabihin, kahit sa hard days. Kahit gaano ako confident na sabihin to, nandito pa rin kami, si Franz, si Daniel, yung iba namin na kaibigan. And we've been through a lot, madaming mga arguments. Talaga. Madaming mga mga nagkakalaban. Kasama naman talaga din yung nagkapataasan ng ego, pataasan ng pride. Hindi talaga namin yun naiiwasan. Especially coming from a path na nag-start talaga kami ng very immature. From scratch. From rags to riches. From rags to riches. Para yun, na-realize namin na ayun kagandahan talaga ng friendship namin. Na hindi lang namin na-build through bonding sa school. Pero kahit off campus, hindi lang on campus, we still get in touch talaga. And we're not, kumbaga, looking at ourselves na kung ano lang yung nakikita namin sa school. We're really being intentional into knowing each other deeply, kumbaga. Kinikilala talaga namin ng bawat isa kung ano yung mga parts sa amin na nag-i-struggle talaga kami, kung ano yung mga sides sa amin na mahirap intindihin, ano yung mga sides na kumbaga nagugustuhan talaga namin sa bawat isa. Yan, inaalam talaga namin. Siguro, yun yung nag-cause na maging strong talaga yung bonding namin to the point na andito pa rin kami. United pa din kami. Kahit medyo yung iba hindi na namin nakakausap. Pero whenever we have a chance to get in touch with them, walang nagbabago, ganun pa rin talaga. Walang awkward. Walang awkward. Nandun pa rin yung pagiging makulit. Like yung authenticity. Yung authenticity hindi talaga. As in, very genuine talaga yung authenticity and genuine. Nagiging genuine talaga yung bonding. Kasi grabe na, unbreakable na talaga sa bond na na-build. Grabe talaga. Kasi yun, I think, isa pa sa reason kung bakit napupunta dyan yung mga circles that duman sa unbreakable bond, which nangyayari na talaga na nagkakaroon ng conflict doon talaga sa loob ng circles. Yung idea na reconciliation, na you're mature enough to understand na simple misunderstanding. Argument lang. Argument lang. Ang pipiliin ko, friendships. And na-conquer ko na halos gestures sa love, paano ka din-demonstrate, and mag-listen sa people, mag-listen kahit na anong oras, pag may naggo-call, kahit hours na tapos, kahit iba yung views namin sa isang bagay. Nandun ako to understand them, not to judge them. Nag-collapse yung routine ko, yung routine ko kasi
very structured yung lifestyle ko, intentional living. Nung nag-collapse, magpag-reach out sa mga barkada ko. Even pag reply agad when they needed me most, parang nakalimutan ko na din kasi may inayos ko din sarili ko. Yung naging lessons ko dun, grabe. Months ako bago ko i-heal yun. Pinaka natutunan ko dun is that ibang level naman ng kailangan kong makonquer, which to be there when they needed me most. Kasi, pambihira, pag kailangan nila ako, nandyan talaga ako. Them being available when you need them most. Kasi, dyan mo talaga makikita yung, kumbaga yung, yung commitment ba? Oo, commitment. Commitment Yan. ba The word sa'yo? commitment pa. Kasi, ang daming commitments eh. Dami nating tinitake na commitments and we neglect the important, which yung isa sa pinaka-important, which yung friendships, yung relationships, family, relationship with God, friendships, and I think yun, na dumating ako sa point na kahit na busy ako, na kahit, alam mo yun, very busy, nagdami kong ginagawa, and also, may iniisip din akong personal stuffs na nag-collapse din yung lahat-lahat sa akin. Pero diyan ka palagi when they needed you most. Na gusto ko, mapunta doon sa part na yun. Pangit lang sa part. Di ako naging consistent. Kasi dahil nga doon, personal stuff, ang dami kong ginagawa. Pero yun lang, gusto kong I want to reach that point na I'm always there for them when they needed me most. To end this conversation, this is the second to the last question. Candidate number 1, here's your question. Candidate number 1. So, do you think you miss high school? Or do you just miss the people, the memories, and the version of yourself from that season? Again, so, do you think you miss high school? Or do you just miss the people, the memories, and the version of yourself from that season? Thank you for that wonderful question. First of all, good afternoon, everyone. Good evening, Good evening, everyone. Good evening, judges, and to everyone na yon degree. Especially Especially, honorable judges. honorable. Hanggang sa natapos. Governor, ay, sorry. Your time starts now. I don't miss high school. To be honest, I'm not missing high school itself, but the people I shared it with. Because hindi ko may imagine high school itself being bearable without the people I shared it with. I don't miss high school, but I miss the people that I shared it with. Kasi sila talaga yung kumbaga nagkaroon ng malaking impact sa journey ko all throughout. Yung mga memories, yung mga lessons, and the way na na-improve yung sarili ko. They played talaga a huge role. Kasi, ayun, una-una talaga. Yung sa memories, mga bonding, and then yung mga lessons talaga na, and realizations na naturo sa sarili ko, na nag-translate sa, sa character ko ngayon. Kasi, paano ako matututo makipaghalubilo sa ibang tao kung unang-una hindi ko kayo natutunan na kung paano ako makipag as one sa inyo, ma-unite ba sa inyo. Kasi doon ako nagsimula sa inyo and sa mga taong na-share ko yung high school ko. And yun, hindi ko talaga yung high school talaga, including yung academics, grabe, hindi talaga, na-drain, talaga ako, na-burn out. Natapos ko yung high school nang walang kinikimkim na galit. Hindi naman galit. Na-grudge. Kumbaga. Kasi nga, mga ayos na tao yung na-share ko yung high school ko. Yun lang naman sa akin. Thank you, candidate number 1. And let's proceed to candidate number 2. Okay? For our next candidate number 2. How are you feeling today?
I feel grateful to be here right in front of everyone here on stage, especially to our dear judges. Okay. So, do you feel immense pressure or are you feeling just fine? Maybe both because I feel the aura of the host and judges and everyone around me. Aura. That's why I feel pressured. And yeah, I'm fine. Yes. Yes. Thank you. But based on your response, I think you're ready to answer the question. Ayan. Yes, Ayan, yes, yes. alright. Ayan. Welcome sa ating. So, contestant number 2, your question is, so, do you think you miss high school or do you just miss the people, the memories, and the version of yourself from that season? Actually, it is the same with candidate number 1, but Candidate. I will add some more Emphasis. details. More details. Syempre, ano yan? Wala akong pipiliin doon. Kumbaga, ano sila, kumbaga connected silang lahat. Lahat. Kumbaga silang buo Oo. talaga. Oo. They can set apart. Hindi magiging maganda yung high school mo kung ano yan, kung wala yung friends mo na pinagkakatiwalaan mo, which is your true friends, and the memories you make with them, Pinipasis talaga yung true friends, you know? Emphasize. Emphasize. and the memories, True friends. and Siguro, and the memories you made with them. Tapos, ayun, syempre, ngayon, college na. new set of friends. Back to zero. to start from scratch. Hindi. Wait for today. Starts from scratch. Actually, hindi ako back to zero kasi nag-senior high na ako sa ibang lugar. Sa bagay. Kaya may mga dating friends na ako doon. Tapos may mga kakilala na ako doon. Kaya hindi ako back to zero. Back to 1. Back to one ako, back to one. Back to 1. Tapos, di talaga ako nun magkakaroon ng friends nung senior high kung hindi sila nag-approach sa akin. Kasi noon, introvert talaga ako kung mga bagong ano. Introvert. Yes, ganyan Mahiyain. talaga ako. Kung di nila tanungin kung taga saan ako, kung ganyan, hindi ko sila makikilala. Tapos, ayun, ano pa, yun lang po, maraming salamat po sa inyo. Thank you for that wonderful answer. Paumanhin po kung ganito lamang ang aking kasagutan sapagkat ang aking naisip ay kapareha sa unang kandidato. Okay? So, pakibash na lang po. Kandidato. Pakibash na lang po sa comment Pakibash na lang section. po sa comment section. Ako ng kandidato. Okay. So, maaari ka nang pumunta sa backstage. Yes. You may proceed. You may proceed to the backstage. Saan ang punta mo ya? Ay, sorry. Saan kaya? Uwi ka na ya? Uwi ka na yan. Okay. eh. Let's proceed to contestant number 3. Ay, Contestant number 3. yes? Yes. How are you feeling today? Blessed Ed. Blessed Ed. Blessed dead. Okay. Are you feeling sleepy? Tired. I don't think so. Do you want to play Mobile Legends? Later. Babalik ang listo. Ay, at magbabalik ang Let's Talk Buddy. Okay, contestant number 3. Yes? No. Are you ready Yes. to play Mobile Legends? No. Ano mo yan? Yung kay Ben? Yung kay Speed? Yes? No. Okay, so your question is, do you think you miss high school or do you just miss the people, the memories, and the version of yourself from that season? Your time starts now. And, ano, abanti ka ba sa mo yan, there is a feeling na kind of nostalgic. Ka-nostalgic niya masyado. Ang daming na-build na relationship, ang daming na-build na ano. Sin, grabe talaga. As in, lalo na dami kong na ano sa, kahit sa fields,
mga sinalihan kong ano, extracurricular activities, ano pa, sa school, bagong chapter na naman na uncertain, Oo. na di na, natin alam kung anong mangyayari. Sagutin ko na yan. Ano yung D? Ano yung kadalasan sa ano sa D? Sa question, ano to, multiple question D? None of the above. Bako, all of the above. All of the above. Yun, kasi at the same time, sinasabi niyo naman sa friendship na na-build, so memories, sige anon ko, so ano, from that, myself from that season, na ang dami kong nilet go and yung changes na nangyari sa akin, yung change, yan, evolve na. Nag-evolve. Hindi. Yung version of me from that season na very thankful ako. Kasi, alam mo yun, kahit na para sa akin masabi kong worst and good at the same time, alam ko sarili kong may nagbago. I mean, nabago ko talaga sarili ko. Ang ganda na naging ano sa akin, naging benefit nung pagiging alone, na nakapag-reflect kung anong nangyari sa akin doon, sa mga nakaraan, lalo na sa high school. Na-miss ko talaga yung mga people na Nakasama. oo. So memories, siguro. When I'm back in Chicago, I feel it. Another version of me, I was in it. I'm looking forward sa kung ano man ang ano. Di ako mag-go with the flow. Mag-go ako sa kung ano, saan ako dalhin ni Jesus. Maging careful tayo sa mga magiging friend natin na not just makakasama natin sila. Fun siya but in a wrong way, in a wrong decision. And masyadong risky Mm. each step. Kasi palapit na tayo sa, kumbaga, future reality. natin. Oo, sa reality. Kumbaga, yung mga version na, kumbaga, magkakaroon ng malaking impact talaga sa atin. Na kaya maging careful tayo sa Oo. mga decision that we make every single day. Maging mindful talaga sa Yep. every decision. Don't fear na maging alone. Don't fear na wala kang muna for a while na friends. I think good friends, I hope, na will come to you naturally. Yes. Na without even you forcing yourself na mag-put ka ning effort. Oo. Iba nang naman yung pinoportray mo sa kanila, not yourself. And yun, nagiging nababurnout ka lang along the way. Kasi wala pinoportray mo sa kanila yung siguro yung sa tingin mo gusto nila na para mag-fit in ka dun sa gusto nila. I think that's the wrong move. Kasi ikaw lang, I think personally, ang hirap. Talagang mauubos ka. Healthy friendship na matutulungan ka, magiging beneficial sa'yo for your growth. Na yun. And also, malalapitan ka din. Kasi ganun friendship, nagwo-work. Nandun ka para sa kanila. Kumbaga, para sa kayo maging selfless. Yung advice sa akin ng mga yung leader ko din, na mag-ingat talaga. Mag-ingat, maging careful at maging vigilant na sa mga magiging friends. Kasi, very, I mean, not pero dangerous talagang at college daw. Kung hindi ka maging careful sa mga decisions mo everyday. Siguro, mag-build ka, mas maganda na aga pa lang, you build yourself first. Na dumating ka sa point na may mga temptation man na lumapit, pero you are strong enough to Push back. to to say no. I-resist. To say no. And I think I'm ready duman sa Kayo, ready na kayo? Sa college? Tagal na. Ready na kayo? Not just academically, but yourself. Kung anong magiging lagay ninyo sa college. Yeah. Okay. You're confident enough. Why? Ako? Why? Why is that? Because, ano yan? Ano kasi, di ba? Ako kasi, di na ako niyan mga culture shock sa lugar. Culture shock? Di ako niyan mga culture shock kasi sanay na ako sa lugar kung saan lang magay kasi doon ako doon ako nag-senior high, mga 2 years ako doon. Syempre, alam ko na kung ano mangyayari sa akin. Tapos, sa college, pinaghandaan ko na lalo na yung mga ACADS, mga top, mga subjects, ganyan. Tapos, sa mga friends naman, alam mo na yan, ako na doon bahala. Alam mo na kung paano magpili ng mga friends. Ayun.
syempre, yung mga makatulong sa atin Mga sa rich future. kid. Hindi. Magmura Kumbaga, ka na pagkaon. yung pagiging rich, ano na lang yan, Uy, additional. agad. Additional na lang yan. Himahingan. Pero, thankful naman ako na kala ko kasi yung mga ibang mga rich, mga ano yan, mga mayayabang, ganyan. Pero yung, thankfully, yung mga rich ko na friends is, kumbaga, ang mabait talaga nila. Like, di nila ipapafeel na left out ka, ganyan. Yan. Yun lang. Important talaga. Ikaw, Riley, bakit parang hesitant ka mag-agree kanina na parang di I ready ka mean, na? hindi naman ako hesitant. Kumbaga, gusto ko lang na sure ako sa Okay. ay sagot ko. Yes, confident na ako na, kumbaga, i-push back talaga yung mga possible and yung mga naging distractions talaga all throughout the journey. Kasi, ayun, siguro na-mold din, yun nga, na-mold din talaga ng sa high school and syempre, malaking tulong din yung sa church. Kasi, tinuruan din talaga nila kung paano, kung gaano kailangan maging careful sa pagpili ng friends, sa paggawa ng decisions. Ayun, na lahat talaga ng mga bagay na yan, kailangan talagang i-corporate mo kay Lord. Lahat ng mga bagay na yan, kailangan mo ng guidance. Hindi palaging sa sarili mo lang. Kumbaga dadaan. Kasi kung tutusin, kung sarili kang papipiliin, ano talaga, lavish talaga mo siya. Lavish! Anong lavish? Lavish na nasakta. Lavish na. Oh. Ano yun? Anong lavish? Lavish means spending, giving, or using a very large amount of something, often more than it's truly needed. Di ba? Mga bagay na hindi mo naman talaga dapat kailangan paglaanan ng maraming oras. Tama. Ayun. And di lang oras, like parang resources. Oo. Maybe time or Yun. attention. Tsaka yung effort na kaya mong ibuhos sa iba pang mas importanteng bagay. I've come up to the realization na yung sacrifice din talaga ng parents mo, kumbaga, I don't want to put it to waste. Oo. Kasi Talaga. mahirap Garbing ang sacrifice talaga. buhay. Oo, kasi grabe, isipin mo, ibang tao nagsasakripisyo para sa'yo, tapos ikaw, Na-chill lang. bakit mo naman yan itatapon? Ito sa amin, ready na. Ready ka Ready talaga. na. Ako, confident na talaga akong ready. Sa mga na-experience ko lately, kayang-kaya ko. I mean, kung sarili ko. Pero, meron talaga na mas pwedeng makapag-tempangan kung maging kay Jesus. Kailangan kong isurrender lahat kay Jesus. Amen. Kailangan lahat ng mga decisions ko para maging confident pa ako enough. I need to put my confidence 100% kay Jesus. Godfidence yan. Kasi may talaga. Kahit ang dami na nating na-resist na temptation sa buong buhay natin, there will be still. May mga temptation may mga bagong temptation. Kailangan talaga maging careful. Importante din talaga yun nga, sabi mo, pag-surrender. Hmm. Kasi nga, tama, hindi talaga mawawala yung mga temptations na, yung type of temptations na talagang, kumbaga, iti-trigger talaga nila yung pinaka-dinidesire mo talaga mga bagay. Yung flesh, kung ano talaga ng flesh mo. Kasi important talaga na, kumbaga, magkaroon ka ng contentment kung anong meron. Yung pinakauna, maging prayerful. Yan. Siyempre, may mga God leaders na inunod sa atin si Jesus, which is our leaders sa church or someone na who can guide us na capable na to make decisions na makapag-advise sa'yo ng decisions na kailangan natin mabigyan sila ng authority to correct us. And yun, yung faith natin na we need to strengthen it na maging madali na lang sa atin to resist something na which sa moral natin, moral principle. Kung may nanonood na grade 7, anong sasabihin nyo? When you encounter your younger self, anong sasabihin nyo? Siguro, something na I've always kept in mind about my high school journey is that like,
spend talaga yung yung every moment, kumbaga, at its fullest, kumbaga i-maximize, Sinusulit mo? isulit talaga ang kada moments in high school na magkakaroon ka. Although important din na maging accountable sa academics, na maging ayun nga, Additional na lang. Oo. Hindi naman, additional. Kumbaga, balance lang talaga. And yun, kasi ako, something na hindi ko gaano confident nung high school ako, especially nung senior high. Hindi ko talaga linubos-lubos yung moments na nandun ako mismo. Mas pinili ko kasi na kumbaga, magstay yata sa comfort zone ko. Especially nung, yun nga, sabi ko sa senior high, hindi ko gaano na maximize yung time, yung moments na nandun ako mismo sa school kasi parang nag-zone out ba ako nun? Parang gano'n. Nag-zone out talaga ako nun sa high school. Even coming to the point na nag-fail yata ako nun. Yata, pero para sa akin, nag-fail ako dun that part kasi hindi ko binigay talaga yung best ko. Kasi siguro valid naman yung reason ko na burnout ako. Marami talagang factors na naka-drain sa akin. Pero, ayun nga, naging reason yun sa akin na, kumbaga, mag-step down sa kung anong meron ako nung high school. Tani! Nag-step down ako nung high school, even coming to the... O, tani! Nag-step down Nag-step down ako talaga nung senior high. Na, yun nga, naging enough reason yun para, kumbaga, matakpan yung opportunities, yung something na pwede kong ma-achieve in high school. Ayun. Kaya, advice ko lang sa, ko. Siguro, di man sa na-waste, parang nasayang Nasayang. na Maraming opportunity. nasayang. Na-take Especially mo ko in na. high school. Sana. Naalala ko, yung favorite teacher ko, nung graduation, sabi niya, nagpapasalamat ako sa kanya that time. Nung pagyakap ko sa kanya, tiningnan niya yung medal ko. Sabi niya, mas marami pa sana to kung inayos mo. In that moment, yung pagkasabi nun sa akin, kasi kahit hindi pa niya talaga yung sinasabi sa akin, nagkakaroon na talaga ako ng, kumbaga, reflection earlier nung graduation. Kahit hindi pa nag-graduation, nagre-reflect na talaga ako. Na, ayun nga, grabe yung nasayang, hindi man nasayang, na-miss out. Na-miss out during high school. Kasi ako, personally, alam ko sa sarili ko na I could have done more, but I chose not to. Which is Because you have to. because I have to that time. Kasi, yun nga, we can never neglect yung mga personal din talaga problems. There's so much factors. Mga responsibilities. Yeah. Yun nga, kung sa perspective ko yun titingnan, mas binigyan ko ng importance, hindi yung kung anong nangyayari sa akin on campus, but off campus. Mas binigyan ko yun ng importance. And at that time, admit ko talaga, naramdaman kong parang mag-isa ako ng that time. Although, may kasama ako sa bahay, pero I always felt na I've been fighting many things alone. Especially sa personal. Yun nga. Pero, hinambol ako ni Lord. Pride pala talaga yon. Na hindi ko talaga kaya makatungtong sa point na to at that graduation na ako lang mag-isa. Along the way, hindi ko binigyan ng importance yung mga taong na tumulong nga sa akin. Ayan. Ang sasabihin ko lang sa hindi. Sa younger self ko is that
Yung younger, yung ako kasi, dati pa lang, always been a dreamer. Kumbaga, isa akong taong puno ng pangarap. Can you take Di ba? me far away? Wow! Hey, this I miss you. Pero kidding aside, di ba? Ang sasabihin ko lang sa younger self ko is that do what you love and continue your passion and show them what you're made for. Oh, your purpose. Purpose. Your Yes, purpose. Yun lang. Salamat po. Thank you so much for the wonderful. Thank you. I believe na yung mga na-experience ko ngayon, Kumbaga, meant siya, like absolute siya for me na mag-grow, na ma-understand ko, kailangan kong ma-experience yun. But may one thing talagang sumagi sa isip ko kanina, kanina ko lang talaga. Palagi ko na tong na anong question na ano sabihin mo sa younger self mo? Yes, you can carry everything alone. Merong Proud. word na burnt out and may drought talaga. ako yung tao talagang ayoko maging vulnerable sa iba. Struggles ko. Ayoko sinasabi kasi yun nga one of the reasons ayoko maging burden sa iba. Na-understood ko yung kung gaano kaganda yung pag-rant, yung pag-vent out sa mga right peoples. And kaya yung sa leader ko ngayon sa church that he can give advice, he can listen, he can understand. So yun. Kumbaga, dun ko mas naintindihan na I don't have to carry everything alone. You need to understand that you don't have to carry everything alone. Never take everything yun nga by yourself. What you need to kumbaga pag-isipan the most is kung kanino mo siya pwedeng isabi. Gaya nga na nasabi niya, the right thing talaga to do is not keep everything alone but to allow others na To help tulungan you. ka Mm. and ensure mo talaga dapat yun yung mas kailangan mong pag-aralan kung paano mo madidetermine na ang isang tao capable na tulungan ka. Kasi isa sa ko na sa pag-read ng psychology. Iba-iba yung tao, iba-iba yung capability ng tao. May mga people na they can understand, they can listen, but di sila makakabigay ng advice sa'yo. They can understand, they can listen. And may mga tao man na they can listen, they can understand, and they can also give advice. Pero in a dangerous one, they can give advice, They can listen. but they don't understand. Na na basta-basta like into lecture talaga sila agad. I'm not attacking anyone. I'm inviting them na maging careful, maging understanding kasi anito may saying na if you like yung foot mo sa yourself. doon sa situation you will never understand kung Kasi, ano yung we've come to a realization na it's not about giving one's advice but alam mo yon ang nakakadiin talaga sa ganong mga kumbaga conversations is yung empathy talaga, yung nafe-feel mo kung ano yung nafe-feel nung tao na nag-vent out sa iyo. Seize every moment, live every moment at its best. Kumbaga ito we can reverse time, so live your life. To the fullest. Mas sulitin I mo think lahat. yes, the right way. And what high school really taught me was never all about academics. Oo, it's all about It's all about relationship. I mean, towards- it's about, but it's not not all about. Sorry guys. It's not all about. Oo. But it's something about. Mm. It's something about yourself and yourself's growth, yourself towards others, and yung relationship ba. High school, parang ba ano siya, training ground. Parang I training see. ground siya. Na kung saan imo-mold ka niya into facing greater
greater wars, Greater greater purpose. battles. Para din ma-determine mo. Yun With a nga, great power comes great responsibility. Spider-Man. Wow. If you are still here hanggang dito, thank you for spending your time with us. We really appreciate you for staying until the end. And if there's one thing we hope you take away from this conversation, it's don't rush every second of your life. Enjoy where you are. Be present because one day, the ordinary moments you're living today might become the memories you'll miss the most. So until our next conversation, take care of yourself. Take care of the people you love and keep growing. This has been Let's Talk Buddy. We'll see you in the next episode. One last question. Do you think you miss high school? Or do you just miss the people, the memories, and the version of yourself from that season?